Si Secretary Francisco Chu Laurel ng Department of Agriculture ay nag-utos po sa National Food Authority na itaas ang minimum buying price ng palay simula sa harvest season sa Setyembre. Sa ngayon po mga kapuso, 17 pesos sa pagkakaalam natin ang buying price ng NFA. Mamaya tatanong natin kay NFA Administrator Larry Lacson, ano ha? At pinatataasan ito sa 21 pesos kada kilo para matugunan ang mataas na presyo ng fertilizer at iba pang inputs. Nako, fertilizer na naman, di ba? Yan ay byproduct ng petrolyo. Yung, alam mo yung petrolyo ngayon. Tumataas ang presyo at sa next week mga kapuso, binabalita po namin sa inyo, ito big time talaga ito. Matindi ito kung ito'y masusunod at hindi magbimintis ang DOE sa sinasabi nila. Ang diesel po ay 10 pesos hanggang 11 pesos ang maging dagdag sa presyo sa kada litro po ng diesel. Sa gasolina po ay 3 pesos hanggang 4 pesos ang posibleng dagdag presyo. Next week, 11 pesos hanggang 12 pesos sa kada litro ng kerosene. Ayan po ang magiging sistema niyan. So marami pa hong mga, pati yung LPG, di ba? Nasa kalagitnaan na tayo ng Hulyo ngayon. Pag sapit po ng Agosto, mga kapuso, panibagong pagtatansya yon para sa magiging presyo ng produktong LPG. O di kasali yon. LPG, fertilizer nga, kasali rin mga kapuso eh. O ito, pag-uusapan po natin mga kapuso kung ano po itong utos na ito ni Secretary Francisco Chu Laurel. Nasa linya na po natin si NFA Administrator Larry Lacson. Administrator Lacson, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Hello. Hi, good morning. Good morning, Melo. At sa lahat ng mga taga-subaybay, magandang umaga po. Opo, ito po yung utos, ano? Nabanggit ko na po. From 17 pesos to 21 pesos daw po magiging minimum buying price ng NFA doon sa mga magsasaka po sa pagsapit po ng harvest season, Secretary, Administrator. Ano po ito ba? Kakayanin po ba ng NFA po ito? Administrator? Well, yes, Melo, nag-utos nga si Secretary Kiko sa kanyang speech, no? Nung isang araw doon sa Iloilo, kung saan inopen namin yung bagong-bagong rice mill at dryer doon. Nasabi niya nga doon na ipinag-utos niya yung 21 pesos sa fresh. Ito po ay kayang-kaya kasi sa totoo lamang po, ang ating pong buying price ay flexible ika nga na na-approve ng council noong 2024 pa, no? From 17 hanggang 30 pesos, yan po ang buying price, no? Ngayon, yung pong 21 pesos, kayang-kaya po yan kasi sa ngayon, ang presyo natin sa tuyo nasa 25, 26, 27. Ang rule of thumb dyan, roughly 5 pesos to 4 to 5 pesos differential pag binaba mo sa wet, no? Kung normal wet yan, kaya-kaya po yung 21 kahit nationwide po. Opo. Minimum po yun. Yun ang pinakababa. Instead na 17, magiging 21 at pwede pa palang tumaas. Depende sa quality ng pagkakatuyo. Ano po, sa 30? Tama ba? 30? Sinabi nyo kanina, Secretary? Administrator? Tama po yun. Depende po sa pagkakatuyo. Pag sinabi po ni Secretary na wet, ito po yung normal na wet. Huwag naman po yung dripping wet or talagang tumutulo ang tubig. May mga ganun po kasi, no? Depende po talaga yan sa moisture content. Pwede po, tama po kayo, pwede pa po tumaas yan kung mas tuyo ang kanilang dadalhin. Kaya nga, yung 21, kung mas tuyo pa dun sa normal rate, di mas tataas pa po yan. At kung tuyo naman na, clean and dry na, 25, 26, 27 pesos. Yan po ang magiging presyo. Opo. Meron ding kaakibat na isa pang utos si Secretary na ipahinto daw yung pagpasok ng rice import sa Iloilo. Ang tanong namin ay ba't sa Iloilo lang po, Administrator? Well, ganito po yan, yung konsepto ng sinasabi po ni Secretary with regards to sa Iloilo. Opo. Meron po kasi sa Department of Agriculture, kami po, pinag-uusapan namin sa Strategic Committee ng DA, no? Kung saan-saan po ang produksyon ng palay ay sapat na sapat o sobra-sobra. Ngayon po, nakita habang pinag-aaralan ay nakita na bakit pumapasok kahit sa puerto ang mga imported, kahit doon sa mga puerto na talaga namang ang laki-laki ng produksyon ng palay. So isinasaayos po yan. Kaya ang sinabi ni Secretary, hindi tayo magpapapasok sa Iloilo pag panahon ng anihan sa Iloilo kasi sobra-sobra pa ang palay doon. Pwede pong idalhin yan sa ibang mga puerto
sa Maynila, sa Batangas, sa bandang Oo. norte, pwede po yun. Pero isa po sa mga strategies, huwag mong patatingin sa Iloilo at nang hindi po masyadong dumami ang supply doon ng imported rice at hindi makakumpetensya sa ating magsasaka doon po sa parte sa Iloilo. Kumusta ang presyo ng bigas doon sa Iloilo? Ibig sabihin kung may mga lokal na marami naman kasi diyan maraming ani at saka doon sa mas marami yung pupasok na mga imported rice. Dapat mababa ang presyo ng bigas doon. Administrator. Tama po. Oh. Dapat po very stable. Ang price monitoring po, hindi ko lang masagot diretso kasi sa DA po yan. Pero generally, ang sa price monitoring na nakikita natin sa habang weekly nagmi-meeting tayo sa bantay presyo, very stable naman po ang presyo ng bigas ngayon kahit sa ang mga lokalidad. At andyan pa rin po naman yung mekanismo ng pagre-report kung saan masyadong mataas, i-report lamang po sa DA at titignan po yan at nang sa gayon ay mas mapagsabihan. Yung po mga pumapasok na imported na bigas doon sa Iloilo, ano yung mga lihitimo o baka naman may mga smuggle po doon? Alam na nilang napakadaming bigas doon, but pinuputakti pa ng mga imported na bigas doon, Administrator? Lahat naman po sa tingin namin ay lihitimo. Medyo wala naman kasing nakikita pa kaming insentibo para pa mag-smuggle ng bigas yun po, no? Oo. Hindi lamang po natin alam ngayon ang exact datos ng kung ilan talaga ang pumapasok sa Iloilo. Pero hindi naman po natin tinatansya na napakarami ng pumapasok sa Iloilo. Pero sigurado po marami pumapasok sa Cebu. Ang tanong po ay yung bang na iaangkat sa Cebu ay nakakarating ba ng Iloilo? Yun po yung isang aspeto doon. No? Pero generally, sa tingin po namin, di naman ganun kalaki ang na pumapasok sa bandang Iloilo. Opo. Kumusta ang magiging ani natin pagsapit ng Setyembre, Administrator? Yung ating local production. Opo. Ang ating pong local rice production ay tinataya po talagang medyo bababa po sa projection. No? I think it's more than 18 million metric tons lamang inaasahan natin for the whole year. No? Kanya po naghahanda tayo kasi katulad ngayon, taniman pa lang, naganda na ang Department of Agriculture ng iba't ibang mga intervention para po ma-minimize yung pagbaba ng production. No? So kanya nagbabahagi sila ng mga fertilizer, fuel subsidies at para maibsan yung dinaranas ng ating magsasaka. At patuloy silang magtanim. Nakita naman po natin patuloy na nagtanim ang ating mga magsasaka dahil nga po sa pangako din natin ng DA, ng NFA na ang presyo ng palay pagbili ng NFA ay hindi bababa sa ganitong presyo. Yun po ang pinakamalaking motivation natin ngayon ng mga magsasaka. Kanya inaasahan po natin hindi ganun kalaki ang ibabagsak. Kumusta ang impact ng bigas ng NFA, Administrator, sa ngayon? Ang impact po ng NFA rice, sa totoo lamang po, yan po ang nakadagdag sa pagbaba ng inflation ng ating sa bigas, sa food. At yan po ang medyo sabihin na natin, humahatak pababa ng presyo kahit paano ng local and imported commercial rice at napakarami na rin naman po ng ating mga kadiwa outlets. Doon lang sa kadiwa po nabibili kasi, yun ang malungkot doon, Administrator sana kung nagiging accessible na sa lahat po yan, di lahat nakikinabang, wala ng mga pila-pila, no? Tama po. I agree with you. At yun naman po ang ating pinagtutuunan ng pansin, lalo na po sa Department of Agriculture, kung paano po mapapabilis at mapapalawak ito. Actually, hindi naman lang kadiwa. May mga private sector na kung saan malalaking kumpanya under ng cooperation with DOLE at cooperation with DepEd, meron po mga outlet, hindi lamang po kadiwa. I think nasa mga 800 outlets na po yan nationwide at tinatarget po yan na dumami pa mahigit 1,000. Opo, sige po. Administrator, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po. Magandang umaga rin po. Salamat po. Si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority.